pag-usapan naman natin si Meme Vice. Meme Vice! Nalibadbaran akong tumawag sa kanya ng Meme Vice. Ako po ay fan ni Vice Tanda at laman siya ng balita ngayon. Trending kasi si Vice Tanda. Vice Tanda. Vice Ganda pala. Ito talaga si Bibi Gandang Hari. Oo. So, eto. May balita about Vice Tanda. Hold on. Ayan. Teka lang ha. Pakita ko lang sa inyo. Okay. Hold on. Alright. Here we go. Ito po ay footage ng pagkaka-aksidente ni Vice Tanda. Kasama siya sa nagkarambolang mga sasakyan. Luckily, walang nangyari sa kanya. Pero, nagasgasan, nabundol kasi ng truck, nakaladkad ng truck yung kanyang sasakyan. So, maybe yung sasakyan, ayun si Vice. Maybe yung sasakyan ni Vice ay mamahalin, no? Yung medyo, safe sa aksidente. And hindi naman malala yung tama ng sasakyan. Pero marami pong nakaladkad yung tracking eh. Ngayon si Vice ay trending nung kamakailan sa pagsupsup ng icing ng cake. Silang magjowa ni Ayon. Pinatawag Ayon Perez yung jowa niya. Pinatawag sila ng MTRCB or parang niremind sila ng MTRCB na huwag malaswa kasi noon time show yan. At yung episode ng It's Showtime ay program pa ng mga bata. Ganon, para sa mga kids. Tapos, ayun, sumupsup ng daliri na may sumupsup ng daliri na may icing. So, parang si Vice kasi, parang, although na-refine na si Vice, pero yung refinement ni Vice at yung pagiging cultured, hindi po kuha sa school. Ang alam ko po, hindi tapos si Vice ng kurso. Tama ba? Nakapagtapos ba siya? Well, it doesn't matter. My point is, hindi nakuha ni Vice yung refinement niya sa school or maybe kahit nakatungtong siya ng college at nakapagtapos. Yung pagbabago at pagiging pino ng mga pananalita ni Vice ay dahil lang sa sa disiplina sa kanya ng mga execs ng ABS-CBN. So pinupuna siya, 'di ba? Like hinay-hinay sa pambabalahura. Si Vice Tanda po kasi, Vice Ganda pala, ay 'di ba, laking comedy bar naman yan eh. Parang ang dating career niya ay stand-up comedian ng mga bar, comedy bar sa Manila. So eventually, dahil nga po magaling, matalino, magaling magpasok ng mga jokes, ay naging artista, magaling din kumanta or something. Magaling ba? Nakakakanta, sige. So eventually naging artista, napansin ang talent ng mga TV stations, artista na. Ayan. So sikat na artista, at least nakakatuwa. Kami kasi happy kami na may akla na artista na ganyan. Dati Roderick Paulate lang, 'di ba? Sino pa yung mga kilalang akla noon? Jan Lapus. And then here comes Vice Tanda, nagbibihis babae, salamat meron na. And sino pa ba yung mga sikat na mga Alan Kay? Sino pa ba yung mga recent na mga, konti lang eh, ilang-ilan lang yung mga akla na ladlad na artista. So, na-happy yung aming community, ang LGBTQIA+ community, na meron na kaming representative sa showbiz industry. So, kaya lang, si Vice, wala talaga rin preno ang bibig. Balahura talaga. Pang comedy bar nga yung kanyang joke, di ba? Nang babalahura ng tao. Kasi ganun ang sistema sa comedy bar eh, mag-i-invite ka ng viewers, dadalhin mo sa stage, hihiyain mo. Parang lalaruin mo, ipi-playtime mo. Ganon. Titingnan mo kung gaano kahaba ang PC, di ba, lalait-laitin mo ang itsura, or pananalita, or whatever. Nakakaaliw yun sa mga nasa comedy bar. Ganon yung sistema nila eh. Ako'y biktima rin ng ganyan, mga ate at kuya. Na pinakyat ako sa stage ng isang comedy bar at nilait-lait ako nung akla na comedian. Na kesyo ako daw ay hindi daw ako mukhang babae. Tapos yung nanalait sa akin, mas lalo namang malala. O mukha daw akong lalaki, maugat daw ako, mamasel, bla bla bla, ganyan, kantuhan ang mukha, mukhang lalaki. Diyos ko, yun ang lalait naman sa akin. Kinook ko. Ay, hindi na lang ako, nakitawa-tawa na lang din ako. Pero syempre, si Vice Tanda, nilait niya dati si Jessica Soho, kailangan daw kung gagahasain si Jessica Soho, gangbang daw dapat. Tapos, ipasok ang lechon, alala niyo yun. Isa lang yan sa mga kabalahuraan ni Vice Tanda na trending. Na ipasok daw ang lechon kasi mataba si Jessica Soho at hindi kayang
gahasain ng iisang lalaki, dapat maramihan, gangbang, 'di ba? At bubuhatin talaga ng malala bago makain si Jessica Soho na lechon. Pero pareho naman sila ni Jessica Soho. I think Jessica Soho is Pinklawan, Vice Tanda is also Pinklawan. Doon ako parang natinabangan kay Vice na si Lugaw yung ini-endorso niya. Pasintabi sa mga Pinklawan na nandito. Pero alam niyo naman, BBM supporter ako dati. So parang hindi ako natuwa kay Vice na ano pa tong idolo namin, hindi siya magaling na judge of character. Yun yung kanyang pangulo, sabaw. Baka for the money lang itong si Vice, no? Ganon-ganon. And anti-Duterte din si Vice. Tama ba? Again siya kay Pangulong Duterte na hinahangaan naman ng karamihang mga DDS vloggers na katulad ko. So yung recent niya na controversy, yung nagsupsup ng daliri na may icing as if na sumusubo ng nota. Dakota nota. May ganong kanta noong araw. Dakota nota. Nag-date kami ulit sa Harrison Plaza. May mga ganong kanta noong araw. Okay. So ito naman ngayon yung kanyang kinasasangkutan na newsworthy ganap. Yan yung kotse niya at ilan pang mga kotse na bangga. So karmalicious na ba ito sa kanyang pagiging balahor? Mga ate at kuya, mag-comment po kayo, no? So ito po yung post ng GMA7 dyan. Alright, basahin natin. Nadamay sa aksidente ang It's Showtime host. Ang dami nag-aalala kay Vice. Siyempre, millions ang followers nito Maybe open natin mamaya kung ilan yung followers niya sa Facebook alone Iba pa yung followers niya sa Insta, iba pa yung followers niya sa Twitter or sa X na po kasi, letter X. Kasi kay Elon Musk na yung yung Twitter. X na lang yata ngayon ang Twitter. Hindi na Twitter yung pangalan niya. And then iba pa yung followers niya sa YouTube. May YouTube channel din si Vice. So, milyones ang followers ni Vice, kilalang personalidad. Ang dami nag-alala dahil nga po siya ay na-aksidente. Pero nadamay lang naman. Wala siyang galos. Buti na lang. So, baka mamahalin yung sasakyan. O hindi matindi yung pagkakasalpok. Likuran lang yata ng sasakyan ni Vice ang nasalpok. So, basahin natin. Nadamay sa aksidente ang It's Showtime host si Vice Tanda matapos salpukin ng isang truck ang kanyang sasakyan at 3 iba pa sa Quezon. So, may 3 pang sasakyan. So, bali 5 silang lahat. Including yung truck na to na nangaladkad or nakasagasa or nakasagi. Iba pala yung sagasa, sagi lang. Sa QC nitong Agosto 20, nabanggit ni Vice ang insidente sa isang episode ng It's Showtime kung saan humingi rin siya ng tulong para sa driver ng truck na bumangga sa kanila. Sana tulungan po yung driver na nakabangga sa amin, naararo yung term, naararo sila nung truck. So, kumbaga, tuloy-tuloy na nakaladkad, kung hindi man na paibabawan, syempre. Naararo kami, at haray ni Vice na araro, sana all inaararo, no? Sana all wag na lang pala, kahit hindi na maararo. Baka pangarap ni Vice na maararo, ayan, naararo siya ng bongga. Ano ba siya, kalabaw ba siya o kabayo? Nalito ako mga ate at kuya, dali nga, painom muna. Vice Tanda na araro. Sana all na araro. Yung figurative na araro, no? Wag yung literal. Sana tulungan niyo po yung driver na nakabangga sa amin, na araro kami, 4 kami sasakyan. Parang nakatulog yung driver sa wasak na wasak ang puso nino. Wasak na wasak ang puso nino. Wasak na wasak yung truck or yung ibang sasakyan. Nadamay lang yata sila, no? Isa yung sasakyan device na araro. Yung contractor, yung may-ari ng truck, sana po tulungan yung driver kasi naawa rin ako dun sa driver, dagdag niya. So kasi po mamahaling sasakyan yung ibang na araro. So kung pagbabayarin yung truck driver, hindi niya kakayanin. At baka dito na mention sa kabilang article, hold on. Baka na mention dito yung mga patawa lang ni Vice. If ever may na-witness kayo na road accident involving luxury vehicles yung iba, or mamahaling sasakyan, Englishin nyo yung mga sakay at driver.
according to Vice ganda. Nagpapatawa nga kasi siya eh. Anyways, good vibes lang. Keep in mind yung blow baguettes checklist, whatever that is. Oh. So, in English ni Vice yung ibang mga sakay nung nakaladkad na sasakyan. Are you okay? Ganun ni Vice, no? What can we do to help? Hindi ko kasi ma-play, baka makapirate ako ng ABS. Nagka-copyright sila. So, yun nga po yung balita ng TV Patrol. Oops. Yun, Englishin daw kasi nga, 'di ba, baka konyo yung sakay, syempre luxury vehicle yung ibang nakaladkad. Ngayon, ang sabi ni Vice, tulungan na nga lang, maganda namang gesture 'yon. Natulungan na lang niya yung tulungan na lang nung may-ari nung tracking. Syempre yung mga driver, di naman sila minsan yung may-ari niyan. Nagtatrabaho lang sila as driver ng isang company na may mga trucks, no? So tulungan daw dahil nga luxury vehicles yung nakaladkad. Kaya hindi kakayanin ng driver yung gastusin sa pagpapaayos ng mga sasakyan na nadurog nung truck, 'di ba? Pero it maybe is a reminder to Vice na although walang nangyari sa kanyang masama, hindi siya napilayan or what, hindi siya masyadong na-shock, pero parang yun wake up call sa kanya na Vice, kung ano man ang kalokohan mo sa buhay, yung pagiging balahura mong tao, 'di ba? Yung ganyan, kung ano man yung mga kalokohan mo bilang pinklawan, baka wake up call na yan na dapat magbago ka na huwag kang for the money, question mark, huwag kang bulag, dahil kung ang sinusuportahan mo ay ikapapahamak ng, parang wala akong kakayahang magsabi nito kay Vice. Parang nahihiya ako. Pero, yeah, 'di ba? Kung ang mga sinusuportahan mo just like Lugaw ay isang sabaw na leader, ipapahamak mo ang Pilipinas. Kasi influencer si Vice, hindi lang artista. Puntahan nga natin yung kanyang Facebook account. Tingnan natin kung gaano karami ang followers. At kung ganto kalawak yung reach mo, ganto kadami yung follow, by God, 17 million mga ate at kuya. Talagang tungaw na tungaw ako, wala pang 1,000 ang followers ko sa Facebook. Ay, kung di nyo napanood yung ating discussion sa arrest warrant ni Miss Maharlika, hanapin nyo na lang yung maigsing video natin na ina-upload ko naman dito sa ating channel. So, ayan, 17 million followers. Sino ang makaka-achieve niya kung hindi ka kilalang artista sa Pilipinas or influencer, di ba? At dahil nga ganyan po, kadami ang naniniwala at humahanga at nakafollow sa kanya, sigurado ako malaki, milyones din ang botante dyan. Kahit 1/3 man lang ng 17 million. So, ilan yon? Mga 6 million. 1/3 man lang yan botante. So, alam mo na kapag may inendorso kang politiko, ay, di ba? Pwede talagang manalo kasi naniniwala sa iyo ang followers mo. Also, kung ano yung mga kabalahuraan, kamanyakan, kabastusan ng bibig mo, like biro mo sasabihin mo kapag ginahasa si Jessica Soho, dapat buhatin gangbang, dapat maramihan kasi mataba siya at ipasok ang lechon. Also sup-sup ng icing. Like yung mga ganung gawa-gawa na parang mga aluring ba yan or seductive na mga kilos na parang lang yan eh. It's for people na of legal age. Hindi yung showtime na noontime show na may nanonood na, 'di ba lahat nanonood, bata, matanda, na mga minor de edad nanonood, kahit nga hindi pa nag-aaral, nakakapanood ng showtime, sumusup-sup ka ng ganyan. Tinuturuan mo hindi lang ang mga kabaklaan ng kahalayan, kasi may oras at lugar para sa kamanyakan or kahalayan eh. Tama? Hindi sa noontime show. So wake up call na to sa iyo, Vice, na ganyan na involved ka sa isang aksidente. Buti walang nangyari sa iyo. You must be blessed. Malay natin masamang damo ka. But yeah, 'di ba? Dapat maging responsable kang tao. Hindi mo masasabi, hindi nating lahat masasabi kung hanggang kailan ang ating buhay. So dapat, 'di ba, maging mabuti tayong halimbawa sa lahat. Hindi yung makapagpatawa ka lang, manlalait ka ng kapwa, magpapakamahalay ka, 'di ba? Oh. Would you agree with me? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.